Handa na silang harapin ang inyong mga tanong, everyone. So please, welcome to Star Magic Spotlight PressCon, our kapamilya ex-housemates of PBB Collab 2.0. Please welcome Raik Alim, Inigo Jose, Ray Victoria, Fred Moser, Eliza Borromeo, and Carmel Collado. Hello. Okay, I'll give you a chance to say hi to everyone. Greet everyone one by one. Okay, let's start with you first, Fred. Hi everyone, thank you so much for coming to support us. I hope you all are having a great day and enjoy. Fred, naalala mo pa yung moniker mo? Pwede ba magpakilala ka ulit dun sa Sure, sa camera dito? Oo. Hi guys, my name is Fred Moser, ang courtside charmer ng Albay. Yay! Okay, let's start with that. Go ahead, Inigo. And then greet. Hi guys, I'm Inigo Jose, ang caring kuya ng Parañaque. Maraming salamat sa supportan niyong lahat and let's enjoy. Bago pa tayo mag-start, kumakanta na po siya. So, abangan niyo po yan mamaya. Nagpapasample na siya dito. Nagpaturo ako kay Carmel. Yes. Abangan niyo po yan. Rave? Sample. Hello everyone, I'm Ray Victoria, ang optimistic apo ng Tarlac. At itanong niya na po lahat ng gusto niyong itanong at enjoy po tayo. Wow, parang challenge, no? Itanong niyo lahat ng gusto itanong. Okay, go ahead, Raik. Hi everyone, I'm Raik Alim, ang dependable darling ng Makati. I hope you guys enjoy and thank you for coming. Thank you, Raik. Ang napakababang energy na si Carmel. What's up, mga people? What's up? Hello everyone, I am Carmel Collado, ang realest diva ng Camarines Sur. Ganon bumati, guys. Ganon, kasi tanghali, dapat energy tayo. Mga ganitong oras po kasi pinapatulog ako ng lola ko. Totoo. Tapos may panghampas po siya pag hindi pumikit yung mata ko. Kaya parang energy dapat, guys. Okay, and Eliza, dapat ganon din. Joke. Nakaka-pressure, ayoko na dito sa pwesto ko. Hello everyone, I'm Eliza Borromeo, ang determinadong dilag ng Cavite. And thank you so much po sa lahat po na nandito ngayon. Sana po mag-enjoy po kayo and sana po masagot po namin lahat po ng gusto nyo pong malaman tungkol po sa amin. Yay! Okay, thank you guys for being here. Alam namin sobrang busy nyo na, lalo na pagkalabas nyo ng bahay, diba? I mean, it's only been over 2 weeks since the big night. Pero syempre, before that, ang dami nyo na rin ginagawa. So gusto namin kayong kumustahin. Pero bago yan, dun muna tayo sa napanood nyo na video. Ano yung mga reactions nyo na napanood nyo? Meron ba kayong nagulat na, hala, pinalabas pala yun. Yung ginawa namin sa bahay ni Kuya, mga ganyan. May napansin ba kayo sa video? Sige, Raik, go ahead. The video here. Yeah, anong masasabi mo doon? The first clip was from 2022. I look so young. My hair was so short pa. Grabe. Nagulat ako. Kala ko, sabi ko, hello. Ang tagal na nun ha. Yes, ganun ka galing po ang ating researchers sa Star Magic Spotlight PressCon. Palakpakan po natin sila. Opo, grabe po sila makahalukay sa baul. Okay, how about you, Carmel? Nakita ko po talaga yung difference ko nung unang pagpasok ko. Grabe yung difference naman. Over kasi sa lafang, siya sa loob. So grabe, meron before and after. Thank you pa sa mga sponsors namin sa loob. Na talaga namang nabusog kami sa pagkain at sa pagmama. Hoy, pag kayo nagda-diet na ako ngayon, guys. Kaya ngayon leather muna tayo para natatago yung mga something else natin dyan. Pero grabe, editing skills, 100%. Yes, thank you so much po. Na-appreciate po namin yun. Saka ngayon ko lang din po ulit na panood yung VTR po namin. Grabe. Yes. Yung hopefuls pa kayo na Yes, housemate bago oo. pumasok, Yes. diba? Feels like a lifetime away for sure. Okay, go ahead, Eliza. Ako po kasi nung unang beses na lumabas po ako, nakapanood na po ako ng ibang clips. So nung napanood ko po ulit ngayon, parang ang gaan po ngayon sa pakiramdam na nakikita ko po yung sarili ko na nag-enjoy po ako sa loob. Eh nakita ko rin po kasi sa sarili ko na happy po talaga ako sa loob. So ngayon na nakita ko po ulit parang perfect. Nahawa ka rin dun sa Yes. sa positive vibes. Okay. How about you, Fred? Ako naman, sobrang namimiss ko talaga yung bahay ni Kuya kasi, di ba yung VTR, walang kaming idea kung sino papasok. Parang everything's a mystery. Kaya ngayon, habang pinapanood ko po yung VTR namin, sobrang nakakamiss lang talaga. Like, sobrang dami rin pagbabago sa amin lahat. So, yeah, that's it naman. Nabanggit mo na lang din na nagulat nga kayo. Hindi nyo alam kung sino yung mga makakasama nyo. Pero doon kasi sa pagpasok nyo, lahat kayo biglang sumisigaw na, "Hi, ikaw!
before that, hindi nyo talaga alam. Doon nyo lang nalaman. Na-surprise kayo. Yes po. Ay, parang may ibang May something. Ako po talaga, promise, wala ako po talagang kilala. I mean, kilala ko po sila, pero sila po, hindi nila ako kilala. Pero sila magkakakilala po sila over na mga reaction Ate, nyo. ako naman, nakikita ko na to si Carmel. Hindi pa kami pumasok nun. Lagi ko kunikwento to, as in, nagkita kami sa elevator, tapos sabi ko, ito yung napanood ko sa Araneta. Tapos next na meeting na pala namin sa loob na ng bahay ni Kuya. Yes. Red string. It's crazy. Doon po sa mga hindi nakakatanda, si Carmel Collado, at what age ka no nung Philippine Arena? 16 16 years 17, old, parang ganun. nag-perform ka na sa Philippine Arena nung Beanie-verse. Yes. 'Di ba? Oo. Kung saan nagkasama rin tayo doon. Saka sa All-Star Game po. Beanie IE kasi. Yes. Oo, Beanie Yes. IE. Salamat sa pag-front act. Oo, Bias, salamat. bias. Inigo, what was your reaction sa VTR? I'm just really surprised kasi nandito na kami ngayon. Yun. Kasi, yun nga, like what you said, we didn't expect to go inside the house. Ako, hindi ko po talaga in-expect na makapasok ako. Tapos nung after na to, nung ngayon na, syempre, sobrang grateful po na nakasama ako sa gantong batch. And, ayun, I wanna be able to act. Yun po talaga gusto ko ngayon. Looking forward naman. Acting po talaga gusto ko. Sa singing, si Carmel na bahala doon. Yes. Actually, sa loob pa lang po ng bahay ni Kuya, nagpapaturo na siya. Nagpapaturo na ako. Saka si Rave. Yeah. As in, tapos palagi Araw, niya gabi. nire-request. Sample. Sample kayo. Sige, ngayon na natin sample. gawin kasi excited talaga kayo. Kanina nyo pa gusto. Isa na. Ay, ito na ang sample. Ano ba? Siyempre, ihuhuli natin si Carmel. Gusto nyo ba sundan si Carmel? Oo nga pala eh. Ayaw natin sundan si Carmel. Duet ba? Duet. Una kayo. Panalangin. Okay. Sige, go. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. Sorry, hindi kami nakapag-practice. Okay na yun. On the spot po talaga yun, impromptu po yun. Palakpakan naman natin, sino Carmel. Grabe yung chemistry. And Rave, sabi nila, ikaw rin gusto mong Yeah, kumanta. sample, So, sample, dapat sample. may sample din. Next question po. Huy, hindi nga seryoso. Oo. Carmel kasi, ba't mo ako dinamay? Uy, ano ka ba? Tayo-tayo lang naman to. Wala naman nakakapanood Okay nito. po. Tayo-tayo lang. Okay, 3, 2, 1, go! Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. Oh, kita mo. May hagod. May competition po pala dito ngayon. Diba? Sino Pero syempre, Carmel, mamaya, bigyan mo kami ng sample ng iyong latest single na pag-uusapan natin mamaya. Sure. Pero Rave, what's your reaction naman dun sa video? Wala po, pinagpawisan ako. Sige. Nanginginig siya. Hindi pa siya naka-move on. Ayun po, every time po na nakikita ko yung VTR ko, na-amaze po ako kasi ngayon po nakikita ko na yung sarili ko sa TV. Kasi po, aside sa first show ko po yung PBB, pangarap ko po talagang makita yung sarili ko sa TV. At yun po, natutupad siya. Every time na nakita ko yung VTR ko, masaya lang po. Oh, sobrang honest nun. Kasi aminin naman natin, di ba, bilang mga Pinoy na lumaki sa gantong kultura sa Pilipinas, lahat tayo pinangarap natin, sana makita ko sa TV, di ba? So, sobrang honest ni Rave na yun din yung pinangarap niya. At ngayon nga, ay nandito na kayo, guys. Congratulations na pagtagumpayan nyo, na-survive nyo ang PBB journey ninyo. So, let's start with our first question. Okay, ready na ba kayo? Hindi po kami nakapag-review. Grabe. Okay, ito very easy lang naman yung una kong babasahin na question. This is from Cinema One. What is your message for Big Brother ngayon na nasa outside world ka na? Oh, pwedeng kung may galit kayo kay Big Brother, ilabas nyo ngayon. Anong message nyo kay Big Brother? Who would like to start? Rave, ikaw naman. Lagi kang huli. Ikaw naman yung una. Ako po, gusto ko lang sabihin kay Kuya, sobrang thank you. As in, thank you talaga, Kuya. Kung dahil sa'yo, nandito ako ngayon. At ang dami mong lessons na pinarealize sa akin. Kapag nahihirapan ako dun sa bahay, talagang siya talaga yung makakausap mo, makakatulong sa'yo. At napakalaki ng binigay niya sa career ko ngayon.
Wow. Okay, bago tayo magtuloy sa ibang messages, nabanggit mo na rin na ang daming lessons na natutuhan inside. Ano yung isa sa lessons na cherish mo forever? For me po, yung pagiging mas open po, na hindi mo naman kailangan, like, sa sarili mo lang lahat ng problems mo. Kasi may mga friends ka, may family ka, para hindi siya masyado mabigat. Para, okay lang naman maging weak minsan eh. Hindi naman tayo laging strong, di ba? Okay lang yun. At makikita natin yung tao na makikinig sa atin. At yun, mga kaibigan ko at si Kuya. Yun po yung pinaka-lesson sa akin. Sobrang laking lesson nun na. Ang daming hindi makatanggap nun, especially kahit na matanda na sila. Lalo na pag tumatanda na, feeling mo, hindi ko pwedeng i-share yung problema ko sa iba, diba? Kasi baka nga maging weak ako. Lalo na sa boys, usually, ayaw nilang nagpapakita ng signs of weakness. But, you know, that's a nice lesson that you've learned inside the house. How about you, Inigo? Message kay Kuya. Para sa akin ate, message ko kay Kuya, syempre, thankful din ako. Same with Rave. Kasi bago po ng showbiz industry, nasa modeling lang po ako. Tapos nabigyan po ako ni Kuya ng opportunity para magpakilala sa taong bayan. And ngayon po, chine-cherish ko lang po yung mga opportunities, yung mga doors na nagbubukas para sa akin. Tsaka not taking it for granted din. Tsaka po kay Kuya, syempre, kahit di ko siya kilala. ang dami ko po natutunan sa kanya. And sino ba si Kuya? Comment down below, face reveal ni Kuya. Para mag-viral tayo. Yes, please. Naku, magugulat kayo. Wow! Ay, ate, kilala mo? Grabe mga revelation. It's a mystery. It's a mystery. Nabanggit mo na rin yung mga marami ka natutuhan. Ano natutuhan mo sa loob ng bayan? Everyone, sige, mag-share na tayo ng one lesson that you've learned inside. Lesson naman para sa akin na natutunan ko sa bahay, syempre yung nagkaroon kasi kami ng usap ni Kuya about not running away from your problems. Kasi syempre pag nasa labas, madaling takbuhan mga problema eh. Pero nung nasa loob talaga ako, dun ko po na-experience yung pagharap ng problema talaga. Kaya very grateful kasi yung mga ganong experiences, dun ka talaga mapapressure and then makakapag bago ng mga na-form mo na sariling mga values or pananaw sa buhay. Kaya grateful ako kay Kuya kasi dahil sa kanya, natutunan ko yun. Pagiging open din. Same with Rave. Yun talaga po yung natutunan ko dun, yung not running away from problems and just being open as well. So, ayun. And grateful din kasi, ayun nga, lahat kami magkasama ngayon, us 20. So, just excited for what's to come. They're all full of gratitude tsaka yung nga, learnings from inside the house. Oo Thank po. you. Thank you po. Okay, and Fred. Ako naman, if Kunwari I- ito si Kuya. Yan. Message mo kay Kuya. Dear Kuya. Di joke lang. Pero if I had to give a message to Kuya right now, siguro, I would like to thank him talaga. And I want him to let him know na super grateful ako sa kanya na nabigyan niya ako ng magandang opportunity. And it was a huge chapter of my life. Dami kong natutunan. I had to meet a lot of amazing people na mawagtiwalaan at pwede mo kausapin kung may problema ka. Kaya siguro sa mga learnings ko rin sa bahay ni Kuya, siguro the biggest one is accountability. Kasi usually outside, I can just run away from my problems. But Kuya and with the help of the housemates made me realize that na kaya ko naman pala harapin yung mga problema na yun. Kaya yun din, I would say that was my biggest lesson inside the house. Wow! Palakpakan naman natin si Kuya. Grabe, na-touch talaga niya yung lives ng ating mga kabataang Pinoy. And I'm sure, alam nyo, hindi lang kayo, pati yung mga nanonood na nakarelate sa sitwasyon nyo, sila rin natutuhan din nila yon. Okay, how about you, Eliza? Ako po gusto ko lang din po magpasalamat po ng super kay Kuya. Kasi kung hindi rin po dahil sa kanya, hindi ko po may ipapakilala yung sarili ko sa mga tao po. And kung hindi rin po dahil sa kanya, hindi ko rin po ma-realize yung mga ibang bagay, yung mga mali ko. And ayun po, isa ko po natutunan na kahit mali or tama, may consequences po talaga na nahaharapin. And na-realize ko rin po na
Kasi si Kuya po, lagi niya po nire-remind sa akin na maging matatag po ako. Kasi marami po talagang time sa loob ng bahay na pinanghihinaan po ako ng loob. Pero si Kuya po, di po siya nagkukulan sa pagpapaalala sa akin na kailangan ko po magtiwala sa sarili ko, na kailangan ko po maging strong sa lahat po. And ayun po yung talagang binaon ko po hanggang dito po paglabas. Ano yung time sa loob ng bahay ni Kuya na parang feeling mo gusto mo na mag-give up? May isa bang instance na talagang nag-stand out for you, na talagang gusto ko na mag-give up? Nung first time ko po maging leader po sa League Task, kasi hindi po talaga ako magaling mag-lead. Alam ko po yun sa sarili ko. So, nung time po na yun, di ba, nakakatawa kasi po, lagi ko po sinasabi kila Carmel po na last round ko na to, hindi ko nagagalingan sa susunod. Pero pag nandun na po ako sa mismong task po, hindi ko po alam kung ano nangyayari, pero ang bilis ko po makuha yung tamang sagot. So parang nung time po na yon, sinasabi ko lang po sa sarili ko na ayoko talaga maging leader. And hindi ko po alam kung paano ko po ililid po yung grupo po namin. Ayun po talaga yung nahirapan po ako sa loob po ng bahay po ni Kuya. But it's nice na you discovered na kaya mo pala, di ba? Pag nandun ka na. Na-nominate nga lang yung grupo po namin na kaibig ako. Ayun lang yun. Sorry, guys! Psycho de Betsy. Yun lang. Ang importante, you tried, di ba? Okay, Carmel, how about you? Ako naman po yung message ko po kay Kuya. Yan, si Kuya, literal na Kuya. Hi, Kuya! Sa ating cameraman dyan, na talagang tropa ko naman. Since 11 years old talaga ako nandun siya. Anyways, kay Kuya, hi, hi, Kuya. This is your realest diva, Carmel. Gusto ko lang pong magbigay ng update sa inyo kung nasan man po kayo dahil hindi ko naman po na kayo nakakausap. Pero andito po ako ngayon sa outside world at patuloy at unti-unting pinapakilala po yung sarili ko po. Kasi si Kuya po, isa po siya sa naniniwala po sa akin. Eh ako po, grabe po may part po na parang, hindi naman po talaga ako naniniwala sa sarili ko, self-doubt. Sabi niya, nandito ako, naniniwala ako sa'yo, nandyan yung pamilya mo, maraming nagmamahal sa'yo. Eh nung time po sa confession room kami, sabi ko, Kuya, paano mo nasabi? Wala naman ako nakikita mga taong nagmamahal sa akin. Sabi, maniwala ka sa akin. Paglabas ko, Bugs, pangalan ko, Chean. Sinisigaw nga, Chean. Sabi ko, ay Kuya, tama ka nga po pala, Kuya. Parang may mga tao din po pala talagang nagmahal at patuloy na nagmamahal po sa akin. Naguluhan ka ba nun, nung paglabas mo? Iba Oo, yung ito pangalan? kasi, paglaka ng taon, Chean. Tapos paglabas ko po ng bahay, Chean. Tapos napapatanong ako, sinong Chean? Tama ba yung taong lumabas? Sabi ko, sinong Chean? Tapos yung may mga ano po sila doon, parang cardboard na Chean. Tapos pangalan, yung mukha ko po yung nandun. Tapos pinaghirapan yung pangalan kong Carmel. Tapos paglabas sa Chean na siya ngayon. So, wala ka ng choice. Yun na raw talaga. Ito kuya, si Chean. Ako na po si Chean, kuya. And yung natutunan ko naman po sa kanya, actually same lang din po kami kasi ako po very private person po talaga ako. And then yung nararamdaman ko po, lalo na po yung kahinaan po, tinatago ko po yun sa sarili ko po. Pero pag nandun ka po talaga sa loob ng confession room, hindi mo po yun kayang matago sa loob ng bahay, lalo na po pagkausap mo si Kuya. So, nung kausap ko si Kuya, anong problema? Kasi si Kuya, boss niya po, parang siya si Papa Jesus. So, sabi ni Kuya, anong problema? Sabi ko, Kuya, masakit po yung nararamdaman. Grabe po yung nararamdaman. Ganun na ako sa loob ng bahay ni Kuya. Sabi ko pa naman, before ako pumasok ng confession, hindi ka iiyak para hindi ma-episode yan ni Kuya. Kasi hindi po talaga ako nagpapakitang umiiyak. Eh si Kuya, yung boses niya po very angelic. Like, parang kausap po si Papa Jesus. To the point na pag nagdadasal ako, Kuya, maraming salamat. Natatawag ko na siya every night. Pero yun po talaga, as in, tas talagang sure ka po na kung ano man po yung napag-usapan ninyo, sa inyong dalawa lang po and sa mga viewers kasi napapalabas pala. Pero safe yon, Kuya, pinagkakatiwalaan kita. Pero Kuya, grabe ang pandodog show mo sa akin, hindi pa tayo tapos. Charis. I love you so much, Kuya. You're the best. May ganun pala talagang power yung confession room, no? Yes. Bigla kang magiging soft. Ang As ganda. in, tapos makikita na, parang naluluhan na yung mata mo. Sabi ko, Kuya, hindi ko na nga pinapansin, pinansin mo pa, Kuya. So, parang naluluhan. Sabi ko, kasi po, Kuya, hindi po po kasi. Gatong pa eh, no? Pag pinapansin naluluha ka na, mas mahihiyak Wala na, eh. bulunguha na siya. Ang galing talaga ni Kuya. Okay. Pero after po na, ang gaan po talaga sa pakiramdam. Yes. Sobrang nakahelp Therapeutic. siya. Yes. Therapeutic. Okay, and right, O, how paano about matatapatan you? yung energy ko? Di kaya, te. Una-una, sorry. Sorry agad. Si Chean. Okay, your message to Kuya, right? Ayun po, to Kuya, thank you so much for opening doors that I never thought that I would go through this early in my life.
Maraming salamat po talaga sa mga opportunity na you gave me even inside the house. So, ayun po, I've learned so much inside and I will definitely be bringing it here sa outside world. And I also gained so much new friends dahil sa bahay ni Kuya and learned so much lessons po talaga. Aw, talaga. Friendship talaga, lalo na kapag gantong mga age group. Parang halos teen edition na kayo eh. Halos, no? Oo. So, talagang yung friendship, sana talaga mapalago nyo pa yan ngayong nasa outside world na kayo. Okay, now let's go to our next set of questions. This is coming from Nika Sabio of ABS-CBN Push. For Carmel. Okay. How did your friendship with Crystal and Eliza evolve after PBB? Paano ba nag-evolve? Nag-evolve po siya through video chat. Kasi hindi po ako pinapayagan ng mama ko pag lalabas sila. Pero kasi one time po, actually mas lalo pong naging solid po yung friendship namin kahit call lang po kami ng call kasi hindi po nag-meet talaga yung schedule namin. Pero one time po, kasi may work pa po ako, nag-recording po ako. Tapos ito, nasa labas po siya. Sabi niya, tara, labas tayo. Mga bandang 2 a.m. po, wala. Nag-video okay kami. Video okay po kami. Kasi yun na lang po yung time namin. Pero nung time na yun, talagang nagamit din po namin yung oras na yun para magchismisan. Yes, para kumustahin po yung bawat isa. Pero hanggang ngayon, nag-update po kami. Kahit hindi po kami nagkikita, ina-update po namin. Kasi may GC kaming tatlo. Yes, ang Tres Marias. Yun, pero kasi hindi ko din po talaga ina-expect yung friendship po. Kasi si Ellie po and then si Crystal, magkakilala na po sila. Yun po yung reaction nila na over naman. Over naman nung pagpasok. So ako very demure pa po. Wala akong kakilala dito. Alam mo, ang Natakot ako. tahimik mo nga nung first episode. Yes! It's a prank. Hindi kita makilala nun. Kasi ate, natatakot po ako. Like sila feeling magkakakilala na po talaga sila. Pero nakita ko na po ito. Pero syempre nahihiya po ako na parang, bakit hindi niyo naman ako kilala? Nakalimutan niya na ako. Tapos mga gabi pa lang, yun na lumabas na yung kakulitan ko. Tapos sabi ko kay good evening, kuya. Ganun na siya. Tapos nagulat siya, ay, maingay ka pala. Sabi ko, oo po, kuya. Joke lang po yun, kuya, pagpasok. Pero yun, tapos hanggang sa patuloy po. Tapos pares po kami mga baliw, kaya po, friends po kami. Yes, cancer babies po kami. Kasi halos magkakasunod po yung birthday namin. July 12 si Crystal. Tapos July 16 po, and then July 18 si, yes. Oh, I'm a Cancer too, June 22. You're such a cancer! Let's go! Cats! Ay, dadagdag na natin siya. Meron na kami na-recruit dito. Crystal, 4 na tayo dito. I think pwede mag-host yung mga Cancer. No? Naisip mo ba mag-host? Hindi po. Di ba pwede siya mag-host? O, hindi naman po. Sobrang entertaining. As in, May bayad po ba dyan? Charis! masaya ang bayad. Okay.